ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong, of course, among sa Himpapawid, si Father Pep Bakay po, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? And this is a program of the Commission on Catechesis po. And of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. No? Isang oras na naman po tayo magkakaniig, magkakasama-sama, magninilay sa salita ng Diyos. And stay tuned with us. At sa isang oras po ay huwag kayong aalis, no? At umantabay lang po kayo sa inyong pakikinig sa amin. Sister Son, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig at welcome. Okay. Parang galing ako sa malayo. Kasi absent ka kahapon. Oo nga pala. Okay. Ito po, Sister Zon Kayanan, bumabati po sa inyo ng magandang gabi. Yan. Kahapon po kasi nag-talk ako sa San Isidro Parish, Bacolor. Yan. Okay, at sayang nga mong dumating si Aposeto, no? Oh. You miss 1/3 of your life. Oo nga. Yan, di bale, babalik-balik pa siya dito. Yan. Okay, and today is the 29th Wednesday in Ordinary Time. Yan. At may piyestang santo ngayon, mo. At may birthday, greet natin ang parish priest ng Our Lady of Grace Parish din sa Mabalacat, Pampanga, si Monsignor Felicito Siso. Birthday niya. Naku, nung Sabado, nandito siya sa Sito. school, mo. Ha? Nung Sabado, di ba, nandito siya sa school natin, sa institute. Last Saturday, birthday pala niya ngayon. Yes, nakinig siya sa isang lecture yata, no? Regarding BEC. Okay, and today, Among, is the feast day of Blessed Pope John Paul II. Yes. Yan, mamaya siguro, kahit paano pag-usapan natin siya. Yung second part, no? Hindi natin pwedeng hindi pag-usapan ng ating... no? Blessed pa lang dyan, no? Ngayon, dito, blessed pa lang Saint sa John Paul II. Yan, ngayon, Saint John na. At napakakulay din ang buhay ng ating Santo Papang yan, no? So, stay tuned with us at mamaya po ay hihimayin natin ang kulay na buhay, no? Ang ating former Pope, si Pope John Paul II. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers, Sister Son. Ang ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0906-445-3177. 0906-445-3177. Okay, text line numbers naman po kung gusto nyong mag-text sa Globe po 0917-363-3738 0917-363-3738. Smart naman po 0918-351-8282 0918-351-8282. At para po sa mga gustong maging members, no, ng ating Connect Katekista program, just type REG, all capital letters po, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, school, or your full address. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng mga daily inspirational messages, no? Napakaganda pong mga mensahe, araw-araw yan, no? Galing sa ating Panginoon. And of course, kung may mga prayer request kayo, mga intentions, no? Gusto mga pagdasal o kaya pasasalamat, ay ipadala din po sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. No, mamaya babasahin ko yung mga
nagpapadasal, no? Nasa cellphone ko eh. Okay? Sige. Okay. At para naman po sa gusto magpa-counsel, yung counseling line po namin, 0922-831-5967. 0922-831-5967. At live streaming naman po sa internet, kung gusto nyong manood, kitang-kita po ang booth ng 91.9. Punta po kayo sa www.ustream.tv. Then, i-search po ninyo yung Bright FM 919. At sa audio naman po, kung gusto nyong makinig, nasa Facebook naman po. Ang account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. Yan. Makikita po ninyo dyan yung mga nakaraang episodes kung gusto nyong makinig. Ay, ayan. May surprise na naman po kami sa inyo. Doon ka, Sterson. Yan. Okay. At na-surprise na naman tayo, Sterson. Yan. Ang ating pong beloved Archbishop Emeritus, no, si Aposeto. Tamang-tama po at bumati muna po kayo sa ating mga tagapakinig, Aposeto. Ito pong sorpresang palay na extra sa aming programa. Magandang gabi po sa inyo lahat at lalo-lalo na sa administrasyon ng Bright FM 91.9 sa ating programang Barkadahan ni Cristo. Friends tayo. Makinig po tayo sa ating mga talakayan sa salita ng Diyos para lalong maging mayaman at makapuluhan ang ating araw. Opo, thank you. At of course, ang ating tatalakayan ngayon, mamaya ay tatanungin natin, no, regarding our patron saint of the day. Yan. Si Pope John Paul II. Yan, maraming pwedeng ibahagi ang ating mahal na Archobispo, no? Okay, at Sister Son, basahin na natin ang ating ebanghelyo sa gabing ito, no? A proclamation of the Holy Gospel according to Saint Luke. Jesus said to his disciples, "Pay attention to this. If the master of the house had known at what time the thief would come, he would not have let his house be broken into. You also must be ready, for the Son of Man will come at an hour you do not expect." Peter said, "Lord, did you tell this parable only for us or for everyone?" And the Lord replied, "Imagine then the wise and faithful steward, whom the master sets over his other servants, to give them wheat at proper time. Fortunate is this servant if his master, on coming home, finds him doing his work. Truly I say to you, the master will put him in charge of all his property. But it may be that the steward thinks, 'My Lord delays in coming,' and he begins to abuse the male servants and the servant girls, eating and drinking and getting drunk. Then the master will come on a day he does not expect, and at an hour he doesn't know. He will cut him off and send him to the same fate as the unfaithful. The servant who knew his master's will, but did not prepare and do what his master wanted, will be soundly beaten. But the one who does unconsciously what deserves punishment shall receive fewer blows. Much will be required of the one who has been given much, and more will be asked of the one who has been entrusted with more." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yung brief insights ko. Insight mo, Sister Son. Sige, mauna na muna ako. No? Okay, dalawa po ang nagustuhan ko. Actually, yung bandang huli po na verse, no? Ang nakafocus po ako doon. It is responsibility and accountability. Yan. Tama-tama sa mga nagtatrabaho. Kung minsan po nakakatakot ang responsibility, ano po. At the same time naman, parang yung on the positive side, parang nararamdaman natin it's an honor pag marami kang responsibilities, no. Pero more responsibilities po, it means more load. Yan, madaming trabaho ibig sabihin.
the more na mataas ang posisyon mo, the more na burden, malaking burden na you carry. Pero, kapag po na-entrust sa atin ng isang responsibility, somebody up there, no? Lalo na kung galing sa taas ang responsibility ang nagbigay sa atin, no? Yung responsibility pong yon, it entails accountability. Yan. Kaya nga po, yung ibang tao, they are afraid, no? They are afraid to belong to a group kasi nga alam nila napakalaking responsibility and accountability. Siguro po isi-share ko na lang itong maiksing prayer. Sabi, Dear Lord, teach me to be more responsible with what you have given me and to use the same for your glory. Ayan, ganda naman, ha? Tamang-tama yan, Sister Son, yung lahat tayo naman talagang naglilingkod sa Panginoon. No? It's really both a responsibility and also a privilege to work no in the vineyard of the Lord. Okay, ito nga, you are one of the servants of the Master, no? Pero yun nga, yung parting yan, dapat accountable ka, responsible ka. Ako nga, magbuhat ng ginassign ako ni Aposeto sa pagiging finance officer ko Yan, yung mga accountability, transparency. Parang nakakatakot, mo, ano? Diba? Pero lahat tayo, diba? It really, becomes really, para sa akin, an honor, a privilege, but at the same time, it is coupled with a big responsibility also. No? Kasi, yun nga, kung minsan yung tendency, it's either you become a good steward or kamukha ng itong sa ebanghelyo. No? Matagal pa naman yung aking Panginoon na darating. Naku. And he started abusing, no? And misusing lahat ng mga pinagkatiwala. And I think napakahalaga nito na kailangan nating consciously we really become aware, no? Ang tawag ng Diyos, no, pag binigyan tayo ng isang mission ng ating Panginoon, no, yun nga, yung ability to respond. Ano ba yung isasagot mo sa kanyang paanyaya na maglingkod ka, di ba? Palagay ko sa ating beloved Archbishop, maraming gusto sabihin dito about accountability and responsibility. Siya talagang marami. Malaki po, no? Sige. Walang duda si Father Pep. He did very well. He's doing very well. He's a delicate assignment as the econom of the Archdiocese. At nakapanahon po itong ating gospel kasi nakatatapos tayo ng ecclesiastical year, no? Malapit ng Adbyento sa November 24 after Christ the King. Kaya parang natatapos na rin ang mundo, natatapos na rin ang panahon, kaya kailangan magbantay tayo. Dumarating na ang ating Panginoon Jesucristo, no? At itong pagdating niyang ito ay isang pagkakataon para lalo nating maghanda tayo, accountable, sabi natin, responsible. Alam niyo sa gera, importante na yung mga nasa crucial, sensitive na post ay responsable. Sabi nila yung bakit na bomba ang Clark Field o Pearl Harbor. Kasi pala yung Amerikanong sergeant in charge of the communication warning system ay narinig niya yung warning system, dumarating na yung hapon, ay binaliwala niya. Akala niya SOP lang na mga exercise yan. Bomba siya. Pati na yung Clark Field. Kaya, that could have been prevented kung ginawa niya. Alisto siya na talagang agad winaringan lahat ng mga Air Force, no, at saka yung mga Army, Navy, tsaka yung Army ng Amerika. Wala, nabihira sila. Hindi alerto, hindi alisto. Yung yung nasa communication department ng Pearl Harbor, no? Kaya tayo po kailangan ay i-develop natin mabuti yung ating sensitive radar na sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga nito, be prepared, no? Tayo lahat. Kasi pag hindi tayo prepared, ay tayo ay
mapaparusa tayo o kaya mabibigyan tayo ng sanksyon sa Panginoon dahil hindi tayo masipag at hindi tayo alerto sa ating mga obligasyon. Opo. Alam nyo, Sister Son, no, yung sabi nga may kasabihan, yung we have to take the consequences of our action, no? I mean to say, Consequential yan. Oo, kasi kung nga, sabi nga ng ating beloved Archbishop, no, kung may mga lapses tayo, pagkakamali tayo, ay talagang magbubunga ng hindi maganda yan. Oo, sa ating buhay, no? Oo, tatanggapin. That's right. At ito nga dito sa ating ebanghelyo, no, dinagdagan ng ating Panginoon na pagka nga, nung halimbawa, kung ikaw daw ay isang alipin na alam mo yung kalooban ng iyong master, pero, yun nga, naku, hindi mo ginawa. Oo. Sabi niya, he shall receive a severe beating. Medyo, yun nga yung consequences ng yung action niya. Mas malaki. Pagkakamali. May consequence. Bawat pagkakamali kaya nga, may consequence. Pero, kung daw hindi mo alam, pero although dapat may responsibilidad, alamin, di ba? Pero kung hindi mo daw alam, yun nga, hindi mo ginawa, very light lang ang beating, no? In other words, of course, dapat well-informed tayo, no? At I think may kasabihan dyan yung ignorance of the law excuses no one. Tama yun. Tama yun, Hindi naman namang pwedeng sabihin palagi kapag palagi kang nagkakamali, palagi mo na lang isasagot. Ay, hindi ko po alam yan Yes, hindi pwede. that's right. Palagi na lang ganun ang sagot, di po ba? That's right. Pagkatapos dito yung last statement, I think tanungin natin si Aposeto about itong magnanimity. Yung bang kung marami daw ang pinagkatiwala sa iyo, no? Malaki daw ang inaasahan sa iyo. Yan. Paano ho ba i-explain yan na Aposeto? Tama 'yon. Meron ring sukat o degree ang responsibilidad. Siyempre, yung responsibilidad sa janitor, hindi ka mukha ng responsibilidad ng manager. O presidente ng Pilipinas, saka yung barangay captain. Kaya, mahirap din yung nasa taas. Opo, kayo po, dinaanan nyo yun. Sabi nga nila, the higher you grow, the bigger is your shadow. Ito nga yun Pagka maliit tayo, maliit pa lang yung shadow natin. Opo. Pagka ikay mataas na, 5'4", 5'5", malaki na rin yung shadow mo. Opo. Kaya, alisto ka na too much has been given, much will be demanded, expected. Kasi mas marami kang gifts, no? Marami kang edukasyon, marami kang mga opportunities, maraming mga privileges, marami kang mga panahon para ay gamitin mga potentials mo para lang mag-develop yung inyong pagkatao at ang inyong pananagutan sa buhay. Kaya tayo ay inassign ng Panginoon na sa isang particular na mission na bahagi ito ng malaking niyang plano. Kaya yung ating mission, hindi na ginagawa, hindi matupad yung kanyang malaking plano. Kasi yung plano ng Panginoon sa atin, hindi maliit Gusto niya, you have to grow bigger. Tayo ay mag-grow, tayo ay munlad, tayo successful. Hindi niya gusto na dyan lang tayo sa pasulok-sulok. Sa corner-corner. And what is also surprising here, hindi lang yung much be divided. At sabi niya, to whom much more has been entrusted. Much more will be expected. Naku, lalo pa nga pala. Kaya mahirap yung maraming pananagutan. Mabuti pang member na kailangan ng Paris Council. Hindi yung presidente. Oo. Kaya But pala, you should not forget also, yung nagbigay sa iyo na yung Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Kaya importante rin na tayo maging mababa na loob at pasalamat tayo sa kanyang tiwala sa atin. Ang Diyos ay tiwala sa atin. Ay, opo. Kaya huwag tayong titiwalag sa kanya, huwag tayong bibitiw. Yes.
ang laki ng adjustment ni Apseto, no? Yung bang, ang laki ng workload niya, yung laki ng responsibilidad, no? Ngayon nga, at least nakakapagbigay ng time. Wala naman siya nung wrinkle dito. Maaliwalas po ang mukha. Wala na. Oo nga, that's right. Pero po ang ganda po siguro, Archbishop, yung i-reflect na for 25 years na naging mabuting pastol kayo. Dito sa Pampanga pa lang yan, ha? Opo, dito pa lang sa Pampanga. Mahirap. Ang Panginoon lang may alam yan. Yes. Mahirap mag-judge. Pero kung minsan po, siyempre alam natin kung ano yung ginawa na ating mabuti. Kahit hindi natin pinagmamayabang, sa loob-loob po natin, alam natin na ito ang ginawa ko for the past 25 years. Opo. At makakaramdam po tayo ng saya, ng fulfillment, di po ba? Kasama nga yung mga paring masisipag, kagaya ni Father Pep. O kung wala yung mga katulog ko, wala rin. Kayo po ang sa kanya ng bilang econom. Ako yung referee lang ng basketball. Sila ang gumagalaw. Opo, naalala ko yung sa, I think, Spider-Man yung sinabi niya, no? With great power comes great responsibility, sabi niya. So the more, parang yung sinasabi ng ating beloved Archbishop, no? The more na mayroon tayo mga tinanggap na marami, no? Blessings, no? At totoo naman lahat tayo. May tinanggap tayo. Lahat. Kaya nga kailangan na yung we have to be magnanimous, meaning to say we have to be, generous, no? In giving back, no? What is due to God, sabi nga nung ebanghelyo natin last Sunday. At yung you know that you are doing your best, no? Dahil nga ito nga sabi ng ating ebanghelyo, no? That is what is expected of us, no? Parang yung isang gospel reading na sabi niya after doing your job, no? Sabihin mo sa sarili mo, I have just parang ginawa ko lang ang parang ganon yung isang gospel reading, no? Parang profitable servant. Opo, parang wag mong itatrumpet yung ginawa mo. You just have to tell yourself, no, I'm a profitable servant. I just fulfill, no, accomplish what is expected of me, no. I think that is a very good attitude, no, at the end of any mission or any apostolate na pinagawa sa atin, no. Kasi yun nga, wala naman tayong pagmamayabang, no? Dahil it's not our own doing, no. It is still the grace of the Lord that made us accomplish, no, kung ano man yung mga tungkulin na yung nagawa natin sa ating buhay, no. Among tinitingnan ko kayong dalawa ni Archbishop. Naalala ko nung malapit ka nang i-appoint na econom, napapangiti ako. Bakit? Ikaw, diba, galing tayo. Magtatapat po ako sa inyo. Galing po kami ni Among Pep noon sa Antipolo, Archbishop. Tapos alam na niyang i-appoint niyo siya ng econom. Nag-convention tayo. Nag-report po kami dalawa sa inyo. Catechetical convention Akala tayo. po niya mapapalitan pa yung desisyon ninyo. Kasi po sabi niya wala siyang accounting background. Para bang yung sa nung pong pinuntahan namin kayo sa opisina niyo, sinabi niyo meron akong special na posisyon para sa iyo. Parang yung sa Garden of Special Gethsemane, Naalala ko Special yun, bendition. napapangiti ako habang tinitingnan ko kayong dalawa. If it is possible that this cup will pass away. Parang ganon. Di ba? Kaso obedient kasi you nga are. yung Obedience brings with it a lot of graces. Yes. Pagka ang superior, nasan ka sa mabigat na posisyon, agad-agad marami din yung grasya. Na kagaya ng mga obispo, karamihan wala namang postgraduate kamukha ko. Simple lang. Pero we have what they call the grace of office. That's right. The grace of office of a treasurer, grace of office of a bishop, of an archbishop. So, yun ang aming source, no, of confidence. Trust. Hindi ang sarili namin. Kundi, Panginoon, binigay yung mission na ito. Hindi ko magawa ito. Tulungan mo ako.
Yes, that's Kundi very ba, true. mapahiya pa siya, ay, Hindi naman. Yes. Okay, sa ating, naku, medyo tamang-tama lang tayo sa ating oras, no? Iko-connecta natin yan sa sa ating pagdiriwang sa araw na ito, no? Ang kapistahan ni Saint Pope John Paul II, yan, no? Ibabahagi na natin ang kanyang buhay. Kasi, kung sabi nga ng ating ebanghelyo, ang daming pinagkatiwala ng Panginoon. Great responsibility. Naku, si Pope John Paul II, no? Pag-uusapan natin yung naging napakalaking misyon at papel niya sa kasaysayan ng ating Santa Iglesia Katolika, no? Sa ating mga texters po, of course, siguro po kung may mga insights and reflections kayo regarding the responsibility given to you by the Lord, no? O kaya you were called in a particular ministry, in a particular apostolate, no? Siguro po pwede nyong i-share sa amin yung inyong mga experiences, no? Kung paano nyo pong ginagampanan, no, itong inyong paglilingkod sa ating Panginoon. For the meantime po ay mag-break muna tayo, magpatugtog po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Arts Diocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay natin ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo sa gabing ito, no? It talks about, of course, being a responsible and accountable servant of the Lord, no? Because we do not know kailan po darating ang ating maestro, pero kailangan nating maging alisto, alerto at nakahanda, no? At dahil ang dami pong mga pinagkatiwala sa atin, no? We are expected, at sabi nga ng ating Panginoon, inaasahan niya na dahil tumanggap tayo, no, ng maraming biyaya, may inaasahan po siya sa atin, no? Na sana ito yung lahat ng ibinigay niya ay gamitin po natin sa ating paglilingkod, no? Especially po sa ating kapwa-tao, no? Kaya nga this is very important, no, as Christians, no? Yung ating tinanggap na tawag sa Diyos, no? Hindi lang po isang pribileyo 'yan, kung hindi napakagandang pagnilayan natin na isang napakalagiding responsibilidad na inaasahan po sa atin ng Panginoon. Yan. Okay, mayroon kang mga texters? Ay, isa pa lang ako. Okay, sige. Sige, basahin ko na. Okay. From 2272, sabi niya, God's judgment is good news for those who are ready to meet Him. Their reward is God Himself, the source of all truth, beauty, goodness, love, and everlasting life. Mayap Abengi po, Apo Seto, Father Pep, and Sister Zon. God bless po sa lahat po ng kabarkadahan kay Kristo. Anonymous. Thank you. Yeah, no. Okay. Yung judgment, no? At totoo naman yan kasi at the end of our lives, no? Talagang we have to face yung ano. At yun nga, no? While we have the time in this world, di ba? Kailangan talagang ayusin natin at gamitin natin para sa ating Panginoon, no? Okay, pagpatuloy natin sa lesson, I think medyo na-traffic lang yung ibang mga text messages niyan. Kasi nga dahil napakahalaga ng araw na ito dahil nga kapistahan ng isang santo na alam natin, no? Ayan. Nakita natin siyang buhay. Nakita Hindi natin yung kamukha ng buhay. mga, yung dating mga patron saints natin in the first century, second century. Hindi mo na natin na-witness talaga, di ba? Pero ito, talagang, no? Nakita natin, na-witness natin ang kanyang papacy. At nagpunta pa dito sa Pilipinas. At nagpunta ba? Kaya, Yan. yun Tell ang- the world of His love. Oo. Yan. Ang ganda nung kanta kanina, di ba? World Youth Day yan. At siyang nagumpisa dyan, yan, sa mga World Youth Day, no? Siguro tanungin natin dahil yan nga, no? Ang ating Archbishop ay maraming mga detalye tungkol sa buhay nitong ating patron saint ngayon. Archbishop, sa kaalaman ng ating mga tagapakinig po, no? Pwede niyo hubang parang isalaysay yung naging buhay po nitong ating napakabanal na Pope John Paul II po. Opo, talagang tunay na pastol ng buong simbahan at napaka sipag, banal at tunay na leader na pastoral si Pope John Paul II at malaking kanyang papel sa iba't ibang mga concerns ng mundo. Halimbawa, siya ang non-Italian Pope na pili after 245 years. Panay na Italiano. 455 years. 455 years. So siya isang Polako from Poland, ano? At saka he visited our country 2 times. 1989 at 1995. Yan. At katapos-tapos lang yung pinatubo, no? Ay, Oo. Opo. Konti na lang siyang pumunta sa Pampanga. Pero Sayang, no? nag-survey yata yung PayPal security. Nakita nila na yung init ng laharay malakas pa sa Clark. Pupunta sana sa Clark. Opo. Ay yung init na nag-evaporate yung heat. Opo. Yung init na gagaling sa debris. Lava, o opo. lava ay malakas. Baka magkakasakit siya. Opo. Ay sayang. Konti sana pumunta siya sa Clark. Ano? Kaya malaki din ang kanyang sa kapayapaan ng kanyang papel. Ano po? Una,
sa gusto niya magkakaisa yung Kristiyano, Hudyo at Muslim. So, is very ecumenical. At hindi siya condemnatory, hindi siya nagbe-blame sa Hudyo, sa Muslim o sa kapwa Kristiyano. At maraming nag-responde sa kanya, no? Naging kaibigan niya si Bartolomeo, patriarka ng Moscow, yung rabbi na Roma, panay niyang binibisita, at ganyan din yung Anglican Archbishop sa Inglaterra, panay siyang nakikipag-dialogue sa kanya, mga Lutherans, ganyan din. At lalong-lalo na sa world peace, siya po ay kasangkapan with Gorbachev na yung Berlin Wall ay nag-collapse. At kinumbinsin na ni Gorbachev na wag na siyang itutulak ang komunismo. Dahil ang komunismo, hindi naman tinataas yung antas ng dignidad ng tao. It is dehumanizing. Yung collectivization at saka yung communist ideology, hindi naman po tinataas yung dangalan ng tao. Nagiging laborer. Saka there is what do you call this? A class of merong conflict yung classes of society. No? Yung burgis, yung bourgeoisie, yung proletariat, laging divided yung sosyedad. Ay nakinig naman si Gorbachev eh. Masisabi na si Gorbachev, ang teorya ay Kristiyano. Kasi yung Gorbachev ay nanggaling sa salitang Gorbacho at ito ay Kastila. Nung panahon ng komunismo, kinuha niyo hanggang matatalinong young people from Spain. Dinala na po sa Moscow at pinaara sila. Si Gorbachev, Kristiyano ang tatay at nanay niya. In fact, ang asawa niya ay si Christina, anong pangalan niya? Christina yung asawa niya. Atheist. Raisa ang kanyang asawa. Siya ay a hidden anonymous Christian. Externally, komunista. Pero sa puso daw niya ay Kristiyano. Kaya nakakausap niya yung Papa. They have a good wavelength, a common denominator. Kaya kung ano yung pinalitan niyang ideology, Glasnost, Petrasnost, Petroyoshka, mga reforma yan. Naging hanggang banda ng huli ay naging modified communist democracy ang Ruso. Ayun, Kaya yun po ay pasalamat tayo sa Papa na ang Cold War ay naalis na yung masyadong division division ng wala yung Berlin Wall, East Berlin, South Berlin, West Berlin, yung mayroon pa yung South Korea, North Korea, no? Pero because of the Pope, yung mga ganyan na divisions ay konti-konti na de-emphasize na. At ito lang ang Papa na saludo ang lahat ng mga relihiyon. Dahil siya binaril sa square. At Turkish. nakuha siya. Si Agkamet. Mehmet Agka. Bulgarian yan Bulgarian na komunista. By God's miracle, nag-recover, Di namatay. At pinatawad niya. Pinuntahan. Nakakita ka na ba ng head of religion sa buong mundo? Kaya bakang Beryl, patawaran niya? Di po nakakitang ganyan. Bihira. So, pambihira ang ating Papa, Pope John Paul II. Turkish assassin po. And finally, he initiated the World Meeting of Families and World Youth Day. Mahal niya yung mga kabataan. Kaya dito sa San Fernando, buhay na buhay ang ating youth. Yes. Youth, si Father Ramil Capulong, ang direktor yan Buhay na buhay ang kabataan dito sa Pampanga. At sila po ay malaki ang kanilang papel para lalong sumulong yung pananampalataya sa mga kabataan. So ito po ang ating santo ngayon ay hindi one apostolate lang siya.
Marami siyang apostolate na ginampanan, no? He beatified more than 1,300 saints. He canonized so many, Opo. no? Now, yung kanyang sinong na-canonize recently, yung kanyang predecessor, no? Si Pope John For the 23rd. Pope John the 23rd, no? Opo. Opo, ngayon Paul the VI is already beatified during the synod. So, ay ito pong papa natin ngayon ay nakita natin ang ating mata at nakita natin nga sa ating kapanauhan na siya ay tunay na pastol na sa yapak ni Kristo. Okay, may tanong tayo dito, Sister Son, from 0611. Good PM po, Barkadahan kay Kristo. Tanong ko lang po ang process of canonization ng mga santo. Mabuhay po kayo, Aposeto. Salamat po. Ito po ay dumadaan ng Yan, okay. butas karayom. Mahabang proseso. Mahabang proseso. Mahabang Nagsisimula proseso yan ito. po Opo. sa pagbibigyan ng pansin kung isang tao pare o hindi pare na mayroong isang extraordinary exercise of Christian virtues na makikitang may kabanalan na eminente, hindi lang ordinaryo. Opo. No. Mataas ang antas ng kabanalan. Halimbawa, yung mga namamatay na martyr like Pedro Calungsod and Lorenzo Ruiz, no? Yung iba naman ay like kandidato na santo, Mother Teresa, he loves the poorest of the poor. So, meron silang particular na kwalidad na naka-attract sa buong mundo. Pangalawa, magsimula na yung proseso, mag-research sila. At saka konsultasyon, magpadala silang maraming mga questionnaire sa mga may kakilala nito, mga kababayan, kaklase, Kung nakahalubilo kabarkada, nila. yung kanyang parishioners, Opo. kapwa bispo, kapwa pare, kapwa worker, kapwa family men, kapwa teenagers, kung siya ay like Dominic Sabio, no? So, magre-research, mahaba. At saka titingnan yung mayroon siyang sinulat. Kung yung sinulat niya ay walang salangsang laban sa teaching and doctrine of the church. At saka mataas ang kanyang moral ascendancy. Kailangan may integridad at walang bahid ang kanyang morality. At he has a deep prayer, intimate life of prayer. At charity niya mataas. Kung minsan po 100 years bago magsanto. Opo. Like Matagal nga. Maria Vianney, no? Opo. Juan Maria Vianney. Mahaba kasi wala pang dokumento. And another one is there should be 2 major miracles. Yun. Nung araw 3. Milagro. Nung araw 3. What is a miracle? It is a phenomenon which cannot be explained by science and medicine. Halimbawa, mayroon kang cancer of the lungs. Lahat ng mga espesyalista pinunto mapunta na sa Amerika. Ngayon, nag-gasal ka kay Pope John Paul II. And you attribute, gumaling ka. You attribute that to the power of the saint. Then, they have again examine it. Baka hindi ka naman tunay na may cancer. They will examine it also. Oo, taka bibigyan ng certification ng scientist, ng doktor na talagang ito, yung kanyang physician, talagang may cancer ito, pasyente ko. Opo. And medicine could not do this. It's only supernatural action. Yes. And then they credit that to the saint, the candidate for sainthood. Dalawa. 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 Yung isa Oo. pong miracle dito, yung the healing of a French nun from Parkinson's disease. Kay Bishop. Pope John Paul Pope John II. Paul. Oo. Isang madre daw na French nun, pinagaling niya Parkinson's. Hindi pa may ano rin siya. Siya, ganun Siya din. mismo, Parang yung kumukulog. nanginginig. Nanginginig. Kumukulog ka. Hindi sa kapampa. Yes. Nanginginig yung nervous mo. Nanginginig yung kamay. I think nanginginig sa yung ulo. mga nerves mo No more control. The more control, no?
Ay, masakit yun. Masakit yan, no? May texter yata tayo, Stelson? Ah, Sige, sige, ano. okay. May baka From tanong yan. 2272. Okay. Sabi niya, let me share po itong prayer na nabasa ko. Mhm. Lord Jesus, you have captured my heart and it is yours. Take it that I may have you alone as my treasure and joy. Make me strong in faith, steadfast in hope, and generous in love, that I may seek to please you in all things and bring you glory. Thank you po, sabi niya. Wow, Yan. ang ganda nung Oo, sinare reflection, niya no? yung- oo. Ito nga, Napakaganda yung kanyang panalangin. opo. At usually po yun nga, yung napakalakas po ng intercession, di ba? Pagka bagong santong ganyan, di ba? Yeah, just for the Opo. biblical basis. Yes. Opo, sige po. Bakit tayo nananalangin sa santo? Opo. Sa Bible yan eh. Di ba si Moises? Intercessor yan, si Moises. Nung mahina yung pananampalataya ng Israelitas at nagre-reklamo na wala ng tubig, sabi nila ng pagkain, babalik tayo sa Egypto. Nagrebelde laban sa Diyos. Yun ang ginawa ng Panginoon. Pinaulan niya yung mga haahas. Nakagansin lang ahas. And then, sumisi ng kasalanan, bumalik kay Moises. Sabi niya, Moises, mamamagitan ka naman sa Panginoon. Sabihin po, nagsisisi na kami. Paalisin na itong mga ahas na ito. So, Moses was an intercessor because he asked God to remove the what do you call this, the snakes. Ganyan din si Abraham. Di ba, nag-intercede siya na sabi ng Diyos, paulanan ko ng lipato, aspalto, apoy ang Sodom at Gomorrah. Because they are immoral. No? Sodomy. No? Nanalangin si Abraham at nag-intercede. Panginoon, sabi niya, makakita ka ng 20 banal. Susunugin mo pa ang Sodom at Gomorrah. Opo. Hindi, sabi niya. Opo. Nag-bargain siya talagang. Nagtawaran pa po nagtawaran sila. na. Isang intercessor. Opo. And then, kung halimbawa, nasa 20 lang. Hindi rin. Halimbawa, 15, hindi rin. 10, hindi rin. 10, wala. So, what is the role of Abraham, of Nakakatuwa nga the yun. patriarchs? They were intercessors, mediators. Mediators. Even Mary is a mediator. That's why we pray. Why? Because in chapter 4, Opo. chapter 4 of John, ay nakurilyo yung kasalan, walang pagkain. Wala na yung alak. Ay lumapit si Mary kay Jesus, sabi niya, tulungan naman itong bagong kasal. Sabi niya, they have no more wine. She is appealing. She is interceding. She is not dictating. She is not the one who will perform the miracle. It's Jesus. And then, dinapitan niya yung mayordomo ni Jesus sa kusina. Anong sinabi pa ni Mary? Do whatever He tells you to do. Real intercessor. Ang bidang anak ko, sabi niya, gawin ninyo yung lahat na pinapagawa sa iyo. So, if we are good Christians, yung pinapagawa ni Jesus, gawin natin para panay tayong maraming abundant yung ating alak, yung ating grasya at mga blessings sa buhay natin. Yan, ganda ng motto na yan, Pope John Paul, yung Totus Tuus. Okay, Mary yan. Kay Mary. Yan, oo. Yung Dedicated to Mary. na-mention ni Aposeto kanina, Totus no? Tuus. Meaning to all yours. Yes, All mine yours. Yes, lahat sa iyo, Panginoon. At dapat Pero naman talaga. siya pong Pep, ang kanyang kwan, totus gastus. Totus gastos daw. Yung treasurer, ang Opo. motto na, totus gastus. At yun nga, no, napakalaki ng kanyang responsibilidad. You could just imagine, no, the workload of the Pope, no. Yan si Pope Francis, no. You could just imagine the immensity, no, na the responsibility entrusted to our Pope, no. Kaya nga talagang siya isang talagang modelo ng isang napakabuting katiwala, no, si Pope John Paul II. And I think yung mga lalong-lalo na yung mga sumunod sa kanya, di ba? Talagang yung kanyang yapak sinundan din ng kanyang mga no. Siguro naman, no, Modelo. relevant dito Opo. at some are in favor, not others are not in favor. Opo. Yung Santa Iglesia dito sa Pilipinas, it's also a stakeholder
Kasama rin na responsable ang simbahan Opo. sa takbo ng isang gobyerno. Yung panahon ng diktatorya, ang simbahan, under Cardinal Sin, Opo. pinagtanggol niya yung mga Napakalaki pong oppressed, the nagawa. oppressed, yung one of human rights victims. Human rights. Opo. Yung nakapiit ng panahon ng diktatorya. So, it's like John Paul II. Opo. No? Yung sinabi niya, I invite all of you to go to camp, karami yan, Aguinaldo. You protect our friends there. Sabi niya, no? And the people listen to the church. And there was a bloodless revolution. Opo. So, something like that, no? Something like that. So, when Jesus told the lawyer, give to Caesar that is due to Caesar, and give to God that is due to God, it does not mean, however, there is separation of church and state. But there is no separation between the government and the moral law. Ayun, There is no separation between the government and the Ten Commandments. Impossible. So, Cardinal Sin was saying, oh, you are closing the border. Huh? You are not following the seventh commandment. Thou shalt not steal. You are not following the fifth commandment. Thou shalt not kill. Yes. Oh, yun. Kaya, bloodless revolution. Opo. Opo. Napakagandang history po yan ng Yes, at Pilipinas. talagang blessed tayo sa gabing ito na naman. Talagang sana Opo, po everyday may talagang. surprise tayo from the Opo. Lord, no? Si Aposeto talaga. And I Pagka think, nakita natin sa pinto, habang talagang ngingiti natin eh. oo, ang dami nating nalaman kay John Paul II. Sino multong ito? Okay. We will conclude our beautiful episode this Wednesday, no, with a prayer, no, for the intercession of Saint John Paul II. O Blessed Trinity, we thank you for having graced the Church with Saint John Paul II and for allowing the tenderness of your fatherly care, the glory of the cross of Christ, and the splendor of the Spirit of love to shine through him. Trusting fully in your infinite mercy and in the maternal intercession of Mary, he has given us a living image of Jesus, the Good Shepherd. He has shown us that holiness is the necessary measure of ordinary Christian life and is the way of achieving eternal communion with you. Grant us by his intercession and according to your will the graces we implore through Christ our Lord. Amen. Okay, may mga announcements and bago magpaalam, Sister Son. Oo. Yun pong malapit na po yung General Assembly ng mga student catechists. Yes, November 8 tayo, Sa no? November 8 po sa Assumpta Yung mga estudyante pong catechist natin. School. Yan. Technical school. Mag-ready na po kayo, mga student catechists. Mag-practice na kayo sa mga sayaw nyo at Saan kanta. gagawin? Sa Assumpta Technical School. Ay, good. Hosted by the Assumpta Baka Sisters. po pwede kayong mag-visa noon. Tingnan na. It is very busy. Very May busy. visa po kami Immaculate noon. Conception. Yes. Opo. Piyesta ng Guagua, Piyesta ng Brigado, Piyesta ng Conception. November 8. Oo. Marami. Wow. Okay, paalam ka na, Sister Son, sa ating mga tagapakinig bago yung ating blessing bibigay sa atin ni Aposeto. Yeah. Of course, number 1 po, maraming salamat na mahal naming Archbishop sa pagpunta po ninyo dito. Nakaka-inspire pa po kayo kahit na naka-retire na kayo. Yung pong nakikinig sa atin, nai-inspire pa po tuwing maririnig ang boses nyo. Yan. Ito po, Sister Zon Kayano, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Hanggang bukas po, maraming salamat po at ingat po kayo palagi. At ngayon po, ibibigyan tayo ng pagbabasbas at bendisyon po ng ating Archbishop. Kami pong dalawa ni Father Pep. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, salamat po sa pagkakataon na binigay mo ng apostolado ng radyong ito, ng FM Bright FM 91.9 na naging kasangkapan ng inyong mabuting balita. Masmasan mo po ang administrasyon may-ari nitong istasyon na ito. Ganyan din ang aming mga panelist dito, lahat ng aming nakikinig sa aming programa. Salamat po, Panginoon, na binigyan mo kami ng mga mediators, intercessors. Isa lang po ang tunay namin mediator, ayon kay Timoteo, si Jesus. Pero hindi mo binabawal na
na mag-mediate ang mga sekundaryong tao, si Abraham, si Moses at ang mga santo at ang Birhen Maria, na sila ay nag-a-appeal sa iyo para tulungan ang pagsulong ng pananampalataya sa mga Israelitas, sa bayan namin at sa mga mananampalataya. Basbasan mo po si Pope John Paul II, araw niya ngayon, sana po ay maging kasangkapan din ng modelo ng tunay na nanungkulan na sa buong mundo sa kanyang gawain ng kapayapaan, ecumenism, pagpapatawad sa bumaril sa kanya, at pagmamahal sa mga mahihirap, sa kabataan at sa mga pamilya. Ito po ay aping inihiling sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Together with Father Pep, we will now give you the blessing. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating programa. Friends tayo, mayo kayong mapayapa at masaya. Salamat sa Diyos. Ito po si Father Pep Bakay. Magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.